Ipinakita ng iba't ibang bayan at mga cultural communities sa Kalinga ang yaman ng kanilang sinaunang kultura sa kanilang naging kinaugalian. Magpahanggang ngayon sa Diddiga Parade and Showdown na naging tampok sa unang araw ng programa ng Bodong Festival. Ang Diddiga ay paraan ng pagmamalaki ng talento, kagandahan at iba pang mga katangian tulad ng husay, lakas at kakayahan ng kultura at tradisyon ng mga taga-Kalinga sa pamamagitan ng sining tulad ng sayaw, awit, gamit pang musika at iba pa. Sa kanilang pagtatanghal, nasaksihan ng mga manonood ang mga iba't ibang tradisyon sa pamamagitan ng mga sinaunang awit, sayaw, ritual, mga kagamitan at kasuotan na naipasa hanggang sa kasulukuyang henerasyon. Unang ipinakita ng salip o sayaw ng pasil na nagpakita ng mga makukulay na kasuotan at sayaw na sumasabay sa ritmikong tunog ng gangsa at bamboo instruments. Ipinakita rin ang kanilang pagkakakilanlan sa paggawa ng banga na isang importanteng kagamitan sa araw-araw ng pamumuhay at sa selebrasyong itinanghal mula panliligaw, pakikipagtipan at pag-iisang dibdib na kaugaliang sinasaksihan hindi lamang ng pamilya kundi ng buong komunidad. Sumunod dito ang gabok na isang ritual para sa formal na pagtanggap ng komunidad sa isang bagong panganak na sanggol. Sa kanilang pagtatanghal, ipinakita ng bayan ng Lubwagan ang mga ritual ng dasal para sa proteksyon at pagbibigay lakas sa nanay at sanggol. Pagbibigay ng mga handog at pagpapaalis ng mga masasamang elemento at pagkakatiwala sa buhay ng sanggol kay Kabunyan. Dito nasaksihan ang mga simbolo ng bagay tulad ng nahabing vyaing at lawud para sa kapayapaan at proteksyon at habi ng oven na pambalot sa bata na simbolo ng pag-ibig at pagkakaisa. Ipinakita naman ng tinlayan ang Funong Araag Tamangili na nagpapakita ng pagkakalinga sa bisita o hospitality ng mga Kalinga bilang isang komunidad. Sa nasabing pagtatanghal, ipinakita ang pagpupulong ng komunidad o among para sa selebrasyon ng Bodong sa pamamagitan ng mga sayaw at awit. Masasaksihan ang pagdadala ng saliw o kanya-kanyang kontribusyon tulad ng bigas, basi at tapoy para sa pagkain, pati na rin ang mga habing kagamitan at pera bilang tulong sa bodong holder. Tampok dito ang salo-salong pagkain ng komunidad at linay o pagbibigay pera, kagamitan o karne sa mga bisita na diwang nagbubuklod sa isang komunidad sa pagkakapantay-pantay at paggalang sa isa't isa. Ang pamana ng Rizal naman isang parangya sa malalim na pananampalataya, lupain at pasasalamat sa mga ibinigay ni Kabunyan. Nagsimula ang palabas sa pamamagitan ng sakpaya na isang sayaw at dasal ng pasasalamat para sa kapayapaan, proteksyon at magandang ani. Kanilang ipinakita ng mamboka at tsalitsog sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pagsasaka,
sa pamamagitan ng sayaw gamit ang mga bamboo instrument o titiwoy. Pagkatapos ng masaganang ani, kanilang iniaalay ang kaykayapo o ritual ng pasasalamat kay Kabunyan. Sa pamamagitan rin ng mga sayaw, awit at ritual, ipinakita naman ng balbalan ang ani o pag-aani. Dito naging sentro ang mga produkto ng Kalinga tulad ng palay, kape, walis at nahabing mga produkto ng ratan na sumisimbolo sa pangkabuhayan at kaugnayan ng mga komunidad sa kanilang likas yaman, kapaligiran at lupain. Dito nasaksihan ang sayaw at ritual gamit ang mga bamboo instruments na tulad ng tungatong, balingbing, patungkong, kulitong, ulibong, ulibaw at patatag. Kilala sa kanilang wedding ritual, ipinakita naman ng pinukpok ang pasingan mula sa pagdating ng mga bisita at pagbibigay kasiyahan gamit ang gangsa na binubuo ng balbal, solbat, kaklo, kapat, anungus at umut na kadalasang tinutugtog ng mga manggagangsa ng Kalinga. Nagtapos ang nasabing kasiyahan sa pamamagitan ng tupog o pagtatapos ng ritual ng kasal sa pagbubukang liwayway na pinangunahan ng isang mandadawak upang hingin ang basbas ni Kabunyan para sa proteksyon, pagkakaisa at kasaganaan sa buhay ng bagong kasal. Ang igam ng tanudan ay nagpapakita sa tradisyonal na ritual para sa mga kalalakihan o male rite of passage. Tampok dito ang mga habing linapogan at sinurdado na simbolo ng pagkakakilanlan, sining at komunidad. Sa pamamagitan ng mga tradisyonal na sayaw na takiling at tadok, ang mga sinaunang awit o chants na dinayan, balogay at iwayat kasabay ang pagtugtog ng gangsa, tungatong, balingbang, tungali at kulibaw. Ipinakita ang sining, awit, masasayang musika at sayaw na ipakita ng tanudan ang bahagi ng kasaysayan, paraan ng pananalangin at karunungan ng komunidad ng mga tiga-Kalinga.
Ibinahagi rin ng mga Maranao ang sagayan na isang Maranao o War Victory Ritual na sumisimbolo ng kabayanihan, proteksyon at lakas ng komunidad. Itinatampok ng presentasyon ang sayaw ng tagumpay sa digmaang sagayan na naglalarawan ng katapangan, pagbabantay at pagtatanggol sa komunidad laban sa pinsala. Sa pamamagitan ng makapangyarihan at maindayog na mga galaw, ang sayaw ay sumasailalim sa kahandaan ng mga mandirigma at ang espiritual na pangangalaga ng mga tao. Ang ritual ay sinasabayan ng mga tradisyonal na instrumento tulad ng kolitang at agong, na ang mga matunog na tunog ay nagpapahusay sa seremonyal na kapaligiran. Tampok sa ritual ang isinasagawang itaboy ang masasamang espiritu at paghingi ng proteksyon sa pamamagitan ng sayaw at musika, at paniniwala na nagpapahayag ang pagkakakilanlan sa kultural ng Maranao. Ang Kintagoan de Bago ay ritual ng pagdiriwang ng mga bago na nagpapahayag ng kagalakan, pagkakaisa at pagkakasundo ng komunidad. Kanilang ipinakita ang tadak na isang sayaw ng kagalakan, pasasalamat at ugnayan ng komunidad. Ibinabahayag ito sa tradisyonal na mga sayaw na takik at baliwus at awit na ay siyamampay na sumasabay sa pagtatanghal bilang isang pagpapahayag ng kolektibong tinig at emosyon ng komunidad. Ang mamabal ng tribong Gaddang ay isang marriage ritual. Tampok ang mamabal na isang sagrado at pagdiriwang na ritual na kumakatawan sa pagkakasundo, paggalang sa isa't isa at panghabang buhay na pakikipagsosyo. Ito ay ipinapahayag sa pamamagitan ng tradisyonal na sayaw na salip na sinasabayan ng maindayog na tunog ng gangsa. Ang mamabal ay inihaharap bilang isang makabuluhang pagpapahayag ng mga pinahahalagahan ng Gaddang at pagkakakilanlang kultural. Ipinalabas naman ng lungsod ng Tabuk ang Dornat o ang ritual para sa pagpapanibago sa kasunduang pangkapayapaan sa Budong sa pamamagitan ng taus-pusong pagpapalitan ng regalo at mga piging na sumasailalim sa Matagoan Zone o Zona ng Buhay sa lungsod ng Tabuk. Pinapanumbalik ng nasabing tradisyon ang pagkakasundo pagkatapos ng mga hindi pagkakaunawaan o muling pinanunumbalik ang mga lumipas na kasunduan upang maipaalam ito sa mga kasalukuyang henerasyon. Pinagtitibay ng mga elders o papangat ang mga probisyon ng Pagta di Bodong sa pamamagitan ng mga hakbang na lonok at al-al-lonok, sa pamamagitan ng pag-alok ng mga yamang kalinga tulad ng bongor, mga alagang hayop, panay at gusi. Ipinagdiriwang ito sa pamamagitan ng mga pinagsasamang sayaw, awit at upang parangalan ng walang hanggang diwa
ng pagkakaisa at kapayapaan ng mga kinauukulang tribo. At yan ang balita para sa oras na ito. Ako po, si Reddy Redotan. Tabuk City! Tabuk City! News Break!